Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa Sunog-Apog Pumping Station dito po sa Tondo, Maynila. Isa po sa mga kontrobersyal na mga flood control project o pumping station, no? Dahil nga po mula nung pasinayaan ito noong 2020 hanggang ngayon 2025 ay hindi pa rin po ito maayos na napapakinabangan. At ang dahilan daw po nito ay laging sira. So nagdagdag na nga po ng karagdagang budget para rito pero lagi pa rin sira. At nakikita ninyo sa aking likuran, ito sa aking gilid, itong mga trash rake po na ito, no? Ang ginagawa po nito, so yung tubig mula dun sa Blumentritt Interceptor ay dumediretso dito sa pumping station na ito. Supposedly, so tubig, may kasama yung mga basura at kung ano-ano pa, mga putik, ay dumadaan dito sa trash rake na ito para isegregate yung basura at yung mga basura na segregate ay dadalhin doon sa dump truck, ano? Habang dito naman po sa pupuntahan natin sa aking likuran, dediretso yung tubig na wala ng basura supposedly at ipapump siya nitong mga pump po na ito papunta dun sa Sunog-Apog Creek, no? Ang nangyayari po, ang sinasabi sa atin ni Secretary Vince Dizon, dahil nga po sa mali ang disenyo based on their initial investigation, mas mababa po yung bed nitong floodgate kumpara dun sa bed na ngayon ng creek dahil nga by silting, tumataas ang tumataas and naturally sa gravity, papasok dito kapag inakyat yung floodgate, papasok dito pati yung mga basura na galing doon sa creek. Dahil yung mga basura na yan, hindi na pwedeng pumunta dito sa trash rake na ito. Ang tendency, siya po yung nahihigop ng mga pump na ito. Kapag hinigop yung tubig, supposedly, ang pumapasok na una yung mga putik tsaka yung mga basura na nagbabara siya sa pump. So, hindi na gumagana yung mga pump na ito. So, ang sinabi sa atin ni Secretary Dizon, by now, naglagay muna sila ng 2 temporary pump. Ito yung isa, tsaka yung nandun po sa kabila. Pero, nagpapadagdag pa siya ng 2 pa dahil supposedly 4 yan. Ngayon may mga paparating na naman ng mga bagyo, kailangan na gumagana na muna kahit temporary itong mga pump na ito para hindi na masyadong bumaha rito. At nagpatawag na rin po ng agarang investigasyon si Secretary Dizon para maresolba itong issue na ito at mapanagot ang mga dapat mapanagot. So hindi lang yan yung mga contractor, yung nag-design, hanggang all the way kay Secretary Villar na siyang secretary nung panahon po, nung pinasinayaan ito, ay tatawagan din po niya at kakausapin niya para maimbestigahan dito sa issue na ito. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.